Yes, Lods. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo mga Lods. Today is January 31, ang pinakamahabang month sa loob ng isang taon. Pumapatak ng 5 Monday itong January ngayon. So, January 31, Wednesday, 2024. At eto na naman tayo sa ating ritual, guys. Ritual natin na mag-claim. Claim na muna ngayon, hindi restrict kasi nahatingan natin. So, ito 41. So, 20. Maglalaan tayong 20 doon sa berry. So, claim natin. Claim. Shoutout pala. Alam ko nasa 300 na tayo. Okay, so alright. Check natin mamaya kung ilan na ba tayo. Claim natin yan. Tapos, take natin ang lahat. Tapos, magtitira lang tayo ng 20. Ayan, 21. Okay, yan. Stake natin lahat yan. Mekus ba? Mekus. Okay, sa alright. Oh, tapos na tayo sa ritual natin. Wala pang 2 minutes. So, 1 minute and 20 seconds lang. Tapos na tayo. Okay. Pero bago yan, syempre, check muna natin ang galawan sa crypto market. Check natin. Ayan. Check natin. So, meron 96 trillion ngayon na market cap ang crypto. Almost 47 million dun sa 96. Nakalaan kay Bitcoin, kay Ethereum. Nasa 15 pa lang siya. Okay, medyo bumagsak si Bitcoin ngayon. Pero 1% lang naman ngayong araw. Tumaas si Ron. Si Ron, nasa 91 na siya. Number 91. Sa top 17, si Betensor. Okay. Ngayon, ayan yung mga, ito, ordinal, bago to ah. Mga to, parang bago lang to. Ngayon ko lang to nakita. Alam ko may SAT 1000 eh. Parang baka kapasok niya lang siguro sa top. Ayun, grabe no. Imagine nyo, dito ka nakabili oh. October, so November, December, January. October, November, December, January. 3 months. Guys, magpo 4 months. 126 lang. Ayan yung dulo. Yung dulo na lang pagbasihan natin. 126. So, pagdating dito, 4,800 all-time high niya. O ngayon, ayan. Kung 146, divide mo to. Yun yung doble ng pera mo. So, 2,053. Yan. 853 divided by 146, guys. 126 nga ba? 146. Nalimutan ko na. Ayan. So, dito nga 100 lang, oh. 146 mo na lang. So, ilan beses? Labing siyam. So, kung 1 million, 19 million. Kung 100,000, check natin. Ayan. 1.9 yan siguro. Ayan, 1.9. Ayun. So, ganun lang. Ganun sa crypto. Kaya, makachamba ka lang dito ng pang talaga, life-changing. Pero by the way, ulitin natin, disclaimer, hindi po ito financial advice. Hindi po ako financial advisor. Lahat po ng sinasabi ko dito ay pang educational purposes lang po ha. Kaya, pera nyo yan. Ulitin natin pa ulit-ulit. Pera nyo yan. Risk nyo yan. Hawak nyo yan. So, walang ibang magpipindot ng mouse or magkiklik. Kayo pa rin. Kaya, aralin nyo muna para mag-aaral lang sa school. Ang mali kasi sa atin guys, yan ang mga nag-aaral ka ng 6 years, elementary, high school, 4 years. Di ba, mayroon ng K-12 ngayon. Tapos magka-college ka pa, ilang taon yun. Para sa kitang 10,000 a day, ay a month. Di ba? O 30,000 mo na a month. So, ang haba ng pinag-aralan mo para sa ganong kita. Samantalang dito sa crypto, guys, ngayon mo lang pinag-aralan, mga ilang buwan pa lang, lalo na sa forex, yung pipindot ka ng buy and sell, tas feeling mo expert ka na. Ngayon, pag nalugi ka, nako, buti sana kung 30,000 lang. Yung pang isang buwang kita lang. Kaya yun kadalasan yung iba nagkakamali. Kasi nga, yung pag-aaral nga sa school, di ba, kahit pagtapos mo ng pag-aaral, kunyari isa kang doktor, di ba may mga practices pa yan, kung kung lawyer ka, ganun din. So, hindi basta-basta sasaba ka na kaagad at saka nandun yung experience after mong mag-graduate. So, dito naman sa pagkikripto, sa pagbibusiness na lang, sige, pagbibusiness, kailangan mo talagang aralin.
Hindi naman hinihingi na 16 years mong pag-aaralan to o 3 years, 4 years. Pero mas maganda pag-aralan mo talaga. At least 6 months, 1 year bago ka kumbinsido na sumabak na talaga. So, ganun lang naman ang sikreto. Wala naman talagang magaling. Nagkakataon lang, mas marami silang nilalaang oras sa mga bagay na kung ano man meron sila na doon sila nakikilala. Kahit yung mga legend na pina-follow natin, kunyari si Michael Jordan o si Kobe Bryant, di ba? Mas maraming oras sila nagpa-practice kumpara sa mga regular NBA player. So, ganun lang din yon. So, ganun din dito sa crypto or sa kahit anong business. Ayan na naman, nagsisimula na naman si Mr. KGB. Pasensya na kayo guys, na convert na naman sa business yung mga pinagsasabi ko. Oh. So, by the way, ayun lang, na kwento lang natin. Gusto mo aralin mo tong crypto, andyan naman lahat, online na, makikita mo na. So, maibibigay mo na lahat ng gusto mong mapag-aralan, makikita mo na lahat ng gusto mong pag-aralan. Isi-search mo na lang, sipag mag-search, magbasa. Saka mo labasan ng pera, guys. Ng pera na afford mo lang matalo. O di tumaya ka ulit, sumubo ka ulit sa isang crypto, tapos talo na naman. Or kahit sa business, gano'n naman eh. So, maraming beses kang magkamali. Maraming beses ka rin dapat bumangon. Diba? Pag nadapa ka, nung una mong gagawin, babangon ka. Ang problema lang kasi minsan sa iba, yung problema, pag nadapa, ayaw na nilang nag-give up na ba? Eh, normal naman yun. Sa atin nga, diba? Kung sabi nga, may napanood ako dati, yung ina-extract yung white blood cell. Di ba? White blood cell. Inihiwalay sa red blood cell. Yung white blood cell kasi ito yung mga antibodies natin na lumalaban sa mga bakterya. So, kinuha yung white blood cell, linagay sa microscope, tapos linagyan yung parang bakterya na malaki, or parasite ba yun, na para siyang bulate. After ilang minuto or ilang oras, yung mismong bulate na yun, pinasok nung white blood cell. So, parang pinapatay niya kumbaga yung defense natin para tayo gumaling. Kumbaga antibodies natin. So, dun pa lang guys siya nga lumalaban, tayo pa kaya, 'di ba? So, ganun lang talaga. Kung may problema, keep moving forward. Tuloy lang ang buhay. At syempre, ganun naman. Okay, so nandito na tayo. Tapos na tayo sa ating ritual. Basa na tayo ng comment ng ating mga magiliw na manonood na subscriber natin. So, okay. Refresh lang natin para makita natin. Ayan, sasagot tayo ng mga comment. Shoutout kay Sir Met Jobo, 8 hours ago. Boss, pakiusap sana kung paano yung computation, kung bakit mas okay yung AX staking versus katana farming. Okay. Ang hirap nun kasi ito sa resipin mo, kunyari ito bilog para mabilis. Actually, maraming magagaling sir magkwento sa akin about yan. Andyan marami namang YouTuber, vlogger na nandyan. I-explain na mabuti yan. Mas expert pa sa akin yun. Dito, napapansin ko lang, kasi nag-stay ako dyan sir, nasa 1.6 mahigit million. Kaya eto, na pang 89 days, napapansin nyo, AXS na lang. So, ang kwento kasi nyan, AXS, then RON na liquidity pool na may AXS, yun sa katana nga. Pero ngayon tinanggal ko na, linipat ko na dito sa AXS. Kasi ang kwento niyan sir ganito. Dito sa farming may tinatawag kasi dito na tawag diyan, i-add mo yung liquidity pool, nag-auto out na naman ata. Check natin. Ayun, hindi pa. So, ayan. Kaya mapapansin mo, bakit ganon sir? 80% dito APR. Tapos dito kay AXS 34 lang, bakit sinasabi mo ngayon mas malaki dyan? Okay? Nung una kasi, ganun ang pagkakatanda ko. Ngayon, ang problema kasi dito, kung ikukumpara mo naman dito, syempre sa iba to, ito kagad, stable kasi ito stable, ito tumataas. Ito kasi tumataas, bumababa yung parehas. Ang problema kasi dito guys, dahil sa may impermanent loss, kunyari, isipin nyo na lang, ang ina-add kasi sa liquidity pool dito, same amount, hindi same token. Hindi ibig sabihin na 30 na RON, 30 din na AXS. Hindi po ganun. So, para lumalabas yung amount dito, kunyari, 1,000 RON pesos, 1,000 AXS pesos.
Pero syempre, magkaiba yan ng ng token numbers kasi ito mas mataas ang value nito kaysa sa dito. Sa ngayon So, pero pag in-add mo sa liquidity pool, same number kasi yan. Ngayon, pag in-unstake mo na yan, tinanggal mo, lalabas, kung halimbawa dito, sabihin natin ang katumbas noon 500 RON, yung 1,000 piso mo. Tapos dito naman, 1,000 RON, tapos dito naman 500. Ulitin natin, 1,500. Ang katumbas nun, pag tinotal mo, kunyari lang 1,000 pesos. Ngayon, ito, 1,000 piraso, ito, 500 piraso. Pag umangat, kunyari si Ron, or umangat din si AXS, sabihin natin, hindi naman kasi pwedeng parehas yan. Swerte mo kung parehas umangat. Pero kung bumaba yung isa, kunyari si Ron ang umangat, si AXS ang bumaba. So, pag nag-unstake ka nun, ang lalabas, yung dati mo ditong marami, yun naman ang maliliit ang ibibigay. Tas dito naman, so kung dati mo dito 500, mas liliit pa pala kasi kung pag ganun So, kung sabihin natin dito 500, tas dito 1,000, dito 500. Kung sino man ang tumaas dyan sa baba, ang ibibigay niyang token pag nag-unstake ka, mas maliit yung isa. So, kunyari, ito mababago to. Instead na 1,000 ma-unstake mo, hindi siya naka-fix kasi. So, ito dati 1,000, tas ito 500. Mangyayari niyan, sir, pwedeng mag-iba yan. So, pag in-unstake mo na, ito na yung babagsak ang value, ito naman yung aangat ang presyo. So, parang ganito. Instead na 1,500, makuha mo dito, sabihin natin 800. Tapos dito, ito naman magiging 600. Mga ganon. Pero suma total nun, 1,000 pa din siya. Ngayon, ang naging problema kasi doon, sir, kung sa tatanggalin mo lang sa excess, lalo na pag umangat yan, mas malaki income mo. Kahit sabihin mong 80 APR to, mas malaki pa rin income mo kasi mas tumaas ang value nun Kung tumaas ang value nito, sabihin mo na ron, tumaas ang value. Tumaas. Hindi pwedeng ibigay sa'yo ng Ronin or Katana na ibibigay sa'yo 1,000 pa din na piraso. Ibibigay sa'yo nun mas liliit. Mas liliit na RON. Kasi tumaas yung value niya Mas liliit. So, parang bababa siya ng, sabi mong 800. Tapos, ito naman yung tataas. Kung 500 piraso to, sabi natin magpa 550 yan. Tapos, ito mag-800 na lang. Kasi tumaas ang value ni RON di ba? Ngayon, kung halimbawa, kung sinasabi ko mas okay doon sa AXS kasi doon hindi nagpa-fluctuate, hindi mo mababa, hindi mo tumataas. So, kung naka-stick lang yung token mo, kung tumaas man, yun yung pinaka-value. Okay? Sana naunawaan mo. Ulitin natin Kung ito 1,000, ito 500, kunyari lang ang katumbas nun pag tinotal, 1,000 pesos. Ngayon, pag tumaas kasi si Ron, halimbawa tumaas, pag tumaas si Ron, ang ibabalik sa'yo, hindi 1,000 RON, syempre. Bababa yun, mga 800 lang. Pag nag-unstake ka at that time, or kung anong araw ka man mag-unstake, or tatanggalin mo dito sa farming yung pera mo, or sa liquidity pool. So, bababa. So, instead na 1,000, magiging 800 lang. Tapos, ito naman yung tataas. Dati, 500 ang linagay mo, tataas yan, kunyari mga 550. Pero, suma total nun, sir, 1,000 pesos pa rin yun ang total. So, yun yung pinagkaiba niya. Ngayon, kung hindi mo naman dito inilagay, doon mo linagay lang sa RON staking, 1,000 lang yun. Tapos, kung umangat man yun ng doble, at least, doble nga talaga ang pag-angat nun. Unlike dito, umangat ng doble, ito yung bababa ang value. Ganun siya. So, medyo ano yung intindihin, pero marami naman dyan nagpapaliwanag sa YouTube, search mo na lang. Okay? So, kahit pa paano, nakabitaw tayo ng mga maliliit na idea. At least magka-idea ka lang, sir. Medyo malabo, pero i-replay mo lang ulit. Okay? Okay. Shoutout kay Sir Expense, Lad, to the moon. Okay. Siyempre, to the moon talaga yung pixel. Para lang po sa akin yun, Kay Mr. _ Incognito. Yan. Always present. Sir, tip naman po tungkol sa diversification ng asset sa crypto. Diversify nyo. Siyempre, iba-iba ang sir, category ng mga asset ng crypto. Ayan. Ida-diversify mo. Paano yon? Yung kategorya kasi ng mga asset ng crypto, iba-ibang use case niyan. May layer 1, may layer 2, iba-iba. So, iba-iba yung mga gamit niya. Ngayon, kung gusto mo bumili diyan tagi-isa, hanapin mo yung pinakamalaki. Kunyari, ito, sa layer 1, sino ba pinakasikat sa layer 1 na asset? Ang pinakamalakas at maraming market cap diyan, syempre si Bitcoin. Ito, mga layer 1. So, masyadong given na yung layer 1. Ito, stablecoin. Parang katumbas lang yan ng peso natin, hindi umaangat.
Dati alam nyo noong 2015, hindi ko masyado inaaral yung crypto. Kasi Bitcoin, Ethereum, XRP, tapos ito, yung stablecoin USDT pa. Sabi ko bakit pagbili ko nito hindi umaangat, yung pala stablecoin nga. So ayun. Kaya dapat talaga aralin. 2015 pa naman yun yung mga pagkakamali natin ng mga panahon. Okay, kunyari dito guys, dito sa liquidity staking token, sige search natin dito. Kunyari dito ka bibili. Pinakasikat dyan, ito si Lido. Ayan, pwede kang bumili dyan. Or ito, si Rocket Pool. Yan, yung mga yan. So, yun, pwede kang bumili sa mga yan. Kasi, ang gamit nito, mga staking yan eh. Kung yan, nag-stake ka, tapos yun yung kapalit. Parang ganun. NFT, mga NFT naman. Search natin, sino ba pinaka-top na NFT. Ito, si Internet Computer. Yan, bili ka niyan. Ganun lang. So, aralin mo iba-iba. Kaya yung crypto kasi iba-ibang gamit niya. Next, kay Sir Pau 1228. Keep it up. Get well soon, idol. Shoutout po sa inyo, Sir Pau. Okay, Sir Neil, present. Sir Mark, shoutout from Canada. Oh, Sir Mark. Shoutout po sa inyo, Sir. Mark ba o Neil? So, Neil or Mark, shoutout po sa iyo. Okay, Sir Xavier Estelo. Sir, baka may mga suggest ka, sir, na yield farm site na goods din para sa Ronin. Wala eh. Wala akong para sa Ronin. Wala ako, sir, ano eh. Kasi kagaya ng Ronin staking, guys. Ito yung Ronin staking dito. Ito na yung pinakamalaki. Dito mismo sa website nila. Kasi meron naman sa mga exchanger. Kunyari, itong Binance. Binance. Di ba may staking din ang access sa Binance? Kaso hindi ganito kalaki ang binibigay. Maliit lang. Kaya tinanggal ko doon, linipat ko mismo dito kasi dito yung mas malaki ang APR na binibigay. So pag dumaan pa kasi sa exchanger, syempre may cut pa sila nun. Okay? So ayun, yun lang yung sagot natin dito. Okay, Sir John, Cryptoholic, present sir sa ritual. Thank you so much, sir. Kay Kiko, ang haba ng pangalan mo. Kiko Kicks Wrong, Kelio. Good day, boss. As lang. Kung may video ka updated, paano kalakaran ng pag-stake sa RON? Updated video. Staking sa RON, sir, ito lang yun. Staking sa RON, punta ka lang dyan sa apps. Mag-stake ka lang dyan. Kunyari, nakakonect ka na sa wallet mo. Yan, stake mo lang yan dyan. Tapos, pindutin mo lang yung dito yun sa validator, diba yan? Validator. Dito, pagpunta mo dyan, punta ka lang sa RON staking, tapos validator. Pipili ka lang ng validator dito, sir, na gusto mo. Siyempre, pipiliin mo, ito yung mga pagkakamali ko. Piliin mo dito, siyempre, yung maliit lang binibigay na percentage commission. So, kumbaga, nangungumission kasi itong mga validator na to sa atin. Pag nag-i-stake tayo. Si Google nga, meron dyan, oh. Si Nansen, si Meta8, yan, si AxiChat, pati sila Coco Bear, ayan, meron. Si Animoca Brand. So, ang pinakamaliit dyan, syempre, pipiliin mo ito, yung pinakamaliit. Tapos, yung may pinakamalaking porsyento na binibigay. So, mapipili mo dyan ito, isa malaking porsyento to. Kaso, hindi siya verify. I don't know kung ano bang mangyayari pag hindi verify, hindi ba ibibigay yung pera. Hindi ko rin alam kung paano yon. Ito kasi verify ito mga to eh. So, parang governing validator. So, okay. Siguro ito yung mga ano sa kumpanya. Ngayon, halimbawa, ang pinakamaganda na yield dyan, ito na si Ronin Catalyst. So, ito siya. At least, 15% binibigay niya na APR. Ngayon, kung kukumputin natin yan, sir, 15%. Tapos, may commission pa. Kaya maganda pa rin dun sa Axie. Para lang sa akin yun sa EXS. Yun nga lang kasi, si Ron naman, maraming use case yan. Iba-iba. Ginagamit kasi ito ng maraming gaming. Unlike kay Axie, si Axie lang talaga. Okay? So, pagdating dito, sir, kung kukumputin natin, 15% yan. Per year yan, sir, 0.67. Divided by mo yan sa 12 months. Ang lumalabas yan na per month mo, 1.30 ka a month sa inilabas mong token. So, i-divide mo yan sa 30 days, pumapata ka dyan na 0.0%. Kaya kung itatimes mo sa 30 days yan, 1.30% ka a month ng kita mo per month. Tapos may commission na 5% ito. Doon sa in-stake mo na ron ha. Ngayon, kung dito naman sa AXS, kumpara natin, sa AXS naman, 34%. So, tataas yan pag maraming nag-unstake.
pero pag dumami mag-stake, syempre bababa yan. Pero suma total ang binabayad ni Ron ay ni AXS per day ito sa mga nag-i-stake sa kanya. So kung kanina 1.30, dito naman check natin 34 per year kasi yan, divided by 12. So pumapataka naman dito na 2.83. Doon kasi kanina 1.30. So yung nawawala ako doon kaya nilipat ko dito 1.53% ang nawawala per month. Kaya yung dati ko dito sa Ron, nilipat ko lang sa AXS. Pero syempre guys, magkaiba ng use case yan ha. Ito kasi para siyang ginagamit na panggas sa lahat ng galawan ng mga pindot-pindot mo dito. Parang kanina nag-stake ako, nag-unstake, may mga RON nyo na gamit. So kailangan ng gas fee. Ito naman, gaming lang ito, AXS. Ayun. So magkaiba sila ng gamit. Pero kung gusto mo, pwede mong i-diversify, kalahati dito, kalahati dyan. Nasa sayo yun. Okay? So umangat man yung isa o bumaba yung isa, hindi ka affected. Kasi pag ito bumulusok ng sobra-sobra, tapos ito naman umangat ng sobra-sobra, iyak ka. Gaya ng ginawa ko. Kasi ginawa ko dito, tinodo ko na lang dito. Okay, sana nasagot ko sir yung unti mong katanungan. Next natin, Sir Instinct present. Siyempre, present sir from Baguio City. Ayun guys, ito pala. Sa mga member natin, sa mga subscriber natin, comment nyo naman kung nasaan kayo ngayon at kung nasaang lugar kayo ngayon, kung malamig ba o hindi. Shoutout para ma-shoutout ko din kayo lahat. Okay, sa alright. Ang lamig talaga dyan sigurado sa Baguio, lalo na pag papasko ng mga incheck. Nako, sobrang lamig niyan. Yung tipong pag mapapasok ka sa sobrang lamig, halos ayaw maligo. Okay, shoutout sir Mit Jobo. Kay Felipe Horn Jazz Junior JRI 9065. Salamat bossing, silent na tagapanood mo ako. Nagpromise ako sa sarili ko na papanoodin ko lahat ng mga video mo bago ako mag-comment. Salamat po talaga idol sa mga payo mo at mga wisdom thought mo. More power po. Wala ako ibang masabi kung hindi salamat po talaga. Thank you din sa iyo Lods. Ito yung mga nagpo-push sa atin para magtuloy-tuloy pa sa ating journey na gumawa ng video. Shoutout po sa iyo Sir Met Jobo. Okay, pang 295 ako sir na subscriber. Ayan. Shoutout po kay Han Ruke. Okay, Winnie Belgose 3986. Meron din akong liquidity pool staking. Shoutout po sa inyo, Sir Carlos. Shoutout sa iyo. Ask ko lang, boss. Kay Jihos rin po ba ang Pixel? Nasagot ko na ata to kahapon. Ayun, nasagot na natin yung kahapon. Hindi po kay Geos yan, isa lang yan sa mga gamit. Okay, so alright, yun lang ang ating mga katanungan. 23 minutes na pala tayong nagre-record. Ano na ba ang mga pangyayari sa crypto? Wala naman tayong masabi at yun lang ang update natin. Siyempre, magbibideo pa tayo sa AXS Pixel. Ang update, meron tayong 40,477. January 31. Parang kailan lang, December. Ngayon, February na. Malapit na kumamay si Jose Marichan. So, ito natitira sa AXS. Bibili natin yan ng Pixel. Thank you so much guys and see you again tomorrow. Bye-bye!